pinaghalo-halong mga litra dito. Ang gagawin nyo lamang ay buuin ito hanggang sa mabuo sa isang salita. Maliwanag ba mga bata? Opo! Okay. So, narito ang mga larawan. Litra. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para gawin iyan. At pagkatapos, pumilit kayo ng isang representante. Ang station. Opo. Madali. Tapos na po kami, bro. Tapos na ba kayo mga bata? Sa unang pangkat mga bata, ano ang inyong nabuong Araw! Okay, magaling. Araw. Sa pangalawang pangkat naman. Hangin! Okay, mga bata. Araw at hangin. Okay, mga bata. Ang ginawa ninyong aktibidad ngayon ay konektado sa ating leksyon ngayong hapon. So, ang tatalakayin natin ngayong hapon ay tungkol sa ang araw at ang hangin. Pakibasa lang sabay-sabay mga bata. Ang araw at ang hangin. Okay. Pero bago yan, pakibasa muna ang ating layunin. Sa pagtatapos ng aralin, kayo ay inaasahan na Natutukoy ang mga tauhan sa kwento. Naibubuhay ang mga tauhan sa tagpuan. Naipapakita ang pagpapahalaga sa kahalagahan ng pagiging mahinahon. okay, magaling. So ngayon, babasahin na natin ang kwento. Pero bago kayo, ako muna ang unang bumasa. Pagkatapos ko, kayo naman. Pakibasa mga bata. Ang araw at ang hangin. Okay. Sino kaya ang malakas? Ang araw o ang hangin? So, ang araw at ang hangin ay madalas daw nag-aaway ang dalawa dahil nagpapaligsahan sila. So, isang araw, sinabi ng hangin, gusto mo ba talagang patunayan ko na mas malakas ako sa'yo? Ngumiti ang araw. Sige, para hindi ka laging nagyayabang, tingnan natin. Okay. Ayun, may lalaking dumating. Kung sino sa ating dalawa ang makapagpaalis ng suot niyang ulo, siya ang kikilalaning mas malakas. Kaya ako, ngayon din, magkakasubukan tayo. Malakas na sagot ng hangin. Ako ang una, dugtong pa niya dahil ayaw niya maging pangalawa sa anumang labanan. Sinimulan niyang hipan ang naglalakad na lalaki. Sa umpisa ay tila nagustuhan ng tao ang ihip ng hangin. Kaya naging masigla at bumilis ang lakad nito. Nilakasan ng hangin ang pag-ihip. Isinara ng tao ang lahat ng butunes hanggang sa may liig ng kanyang suot ng damit. Inubos ng hangin ang buong lakas sa pag-ihip. Lalo namang pinakaipit ang mga braso ng lalaki ang damit dahil tila giniginaw na siya. Nanghina na ng katakot-takot ang hangin sa pag-ihip niya. Ay talagang hindi niya mapaalis ang damit ng lalaki. Sige, sigaw niya sa araw. Tingnan naman natin ang galing mo. Marahil hindi ko rin naman mapapahubad ang taong yun. Okay. Pinalitaw ng araw ang sinag niya at unti-unti
hinubad at hinubad ito. Panalo ang araw. Mula noon, hindi na nagyabang ang hangin. Okay. Bukas. Mga bata, kayo naman ang bumasa. Ang hangin at ang araw. Sino kaya ang malakas? Ang araw o ang hangin? Madalas daw nag-aaway ang dalawa dahil nagpag-isahan sila. Isang araw, sinabi ng hangin, "Oh, gusto mo ba talagang patunayan ko na mas malakas ako kaysa iyo?" Ngumiti ang araw. "Sige, para hindi ka lagi nagyayabang. Tingnan natin." Ayun, may lalaking dumarating. Sino sa ating dalawa ang makakapag-alis ng suot ng polo? Siya ang tingalain mas malakas. Payag ko, hindi. Magkakasubukan tayo. Malakas sa sagot ng hangin. Ako ang uuna. Bugtog pa niya dahil ayaw niya maging pangalawa sa anumang labanan. Sinimulan niyang hipan ang naglalakad ng lalaki. Sa umpisa ay tila nagustuhan ng tao ang ihip ng hangin, kaya naging masigla at bumilis ang laban nito. Nilakasan ng hangin ang pag-ihip. Isinara ng tao ang lahat ng botones hanggang sa may leeg ng kanyang suot ng damit. Inubos ng hangin ang buong lakas sa pag-ihip. Lalo na ang pinagkaitipit ng mga braso ng lalaki ang damit dahil tila binigilaw na siya. Nanhina na katakot-takot ang hangin. Sa pag-ihip niya ay talagang hindi niya maalis ang damit ng lalaki. "Sige!" sigaw niya sa araw. "Tingnan natin ang galing mo. Marahil hindi mo rin naman ang papahubad ng taong iyon." Nalipang ng araw ang sigat niya at iyutin niya ang pinainit ito. Tumulo ang pawis ng lalaki. Maya-maya, nang uminit pang lalo ang araw, hindi na nakatiis ang tao at tinanggal ng lahat ng botones ng damit at hinubad ito. Panalo ang araw. Mula noon, hindi na nagyayabang ang hangin. Okay, mga bata, naintindihan niyo ba ang kwento? Opo, Goro. Okay, so ngayon, may mga tanong ako sa inyo. Sino ang mga takuhan sa kwento? Elsie? Ang mga tauhan sa Guro ay sina hangin at araw. Tama, ang mga takuhan sa kwento ay ang hangin at ang araw. Saan naman nangyayari ang kwento? Gian? Sa kabubatan ko, Guro. Tama, ang kwento ay nangyayari sa kagubatan. Makita naman dito sa ating mga larawan. So ngayon mga bata, ano ang inyong aral na napupulot sa kwento? Shine? Ang aral na aking napupulot sa kwento ay hindi dapat tayo magmayabang dahil hindi natin alam kung ano ang kakayanan or kakayanan ng ating kalabasan sa tao. Tama, bigyan natin si Shine ng 5 bagsak. Mga bata, ang aral sa kwento ay hindi dapat tayo nagyayabang dahil nagdadala ito sa atin ng kahihiyan at kapahamakan. So, mas mainam na sa tao ang may kababaang loob at hindi nagmamalaki. Dahil higit na kapuri-puri kaysa taong maraming sinasabi ngunit kulang naman sa gawa at walang silbi. Okay. Ngayon, upang mas maunawaan niyo pa ang kwento, ay magkaroon tayo ng aktibidad. Ang aktibidad na ito ay tinatawag nating Venn diagram. At bago yan, pakibasa muna kung ano ang kahulugan ng Venn diagram. Venn diagram. Okay. Ito ay nagamit sa paghahabing ng mga katangian ng dalawang paksa upang makita ang pagkakatulad at pagkakaiba nito. Okay, so ngayon, hahakiin ko kayo sa dalawang paksa. Ito ang unang
ate. Magandang hapon po sa iyo, Guro. Magandang hapon. Ito po ang aming nabuo. Ang pagkakatulad ng araw, ang katangian ng araw, Guro, ay malakas, mainit, mapagpupaba. At sa hangin naman, Guro, mayabang, malamig, at malakas. Ang pagkakatulad sa kanilang dalawa, Guro, ay parehong nakakatulong sa ating kalikasan. Okay, salamat. Sa pangalawang pangkat naman. Ito po ang aming gawa sa pangalawang pangkat. Sa angkay na pagkakatulad ay nagkakatulong sa tao at kalikasan. At ang pagkakaiba ay ang araw ay mainit, malakas at mapagkumbaba, samantalang ang hangin ay mayabang, malakas at malamig. Yan lamang. Okay. Ngayon, itama natin ang inyong mga sagot. So, sa unang pangkat, ang inyong mga sagot lahat ay tama. Kayo ay nakakuha ng 10 puntos. Ang pangalawang pangkat naman, ang kanilang mga sagot rin ay tama. Sila rin ay nakakuha ng 10 puntos. Dahil tama ang inyong mga sagot lahat, bigyan niyo yung mga sarili ng Barangay Club. So, naiintindihan niyo ba mga bata? Opo, Guro! Wala ba kayong mga katanungan o mga klarifikasyon? Wala na po! Okay, magaling. Dahil dyan, dahil lang kayong katanungan, ako ang magtatanong sa inyo. So, bakit mahalaga ang pagiging mahinahon sa pagkikipag-ugnayan sa ibang tao o sa kausap mo? Bakit mahalaga ang pagiging mahinahon sa pagkikipag-ugnayan sa ibang tao o sa kausap mo? Gian? Mahalaga po ang maging mahilaw sa pag-usap sa kapwa-tao natin. Para ito ay hindi nagdudulot ng hindi nagdudulot ng gastos sa ibang tao. Tama. Bigyan natin si Gian ng 5 bagsak. Okay, mga bata, dahil naintindihan nyo na ang ating tinatalakay, ay magkakaroon naman ulit tayo ng pangalawang aktibidad. Okay. So, bago tayo magsimula, ay hatiin ko muna kayo ulit sa dalawang pangkat. So, ito ang unang pangkat at dito naman ang unang pangkat. So, ang gagawin, pangalawang pangkat. So, ang gagawin nila lamang ay iguhin ang mga tauhan at tagpuan sa kwento. Maliwanag ba mga bata? Opo!